Please take your seats. Maayong maulan nga hapon kanatong tanan. Mga silingan ako sa Barangay Zone 3. Masayon man mo nga natawag ko niya sa Gomez Street. Ang inumlan ako, gilubong lamang diya sa tungkaran sa muang panimalay. Nagtubo ko, nagdabo ko dire sa Barangay Zone 3. Mga silingan ako, nakita nako, with your presence, I can surely and safely say that our punong barangay Rodolfo Beltran has a very overwhelming mandate. Talapakan na to. Nagsulti ko na sa inyong presensya, nakita nako ang inyong dakong suporta sa ato ang bag-o nga Barangay Captain Rudy Beltran. Palakpakan natin. Ang ato ang dakong pagtahod o respeto sa ato ang mga pinili nga mga public servants dinhi sa Barangay Zone 3. Of course, uspo na ko pag-ila ang atuang punong barangay Rodolfo Beltran. Palapakan nato. O saya ang mga kaubanan, Kagawad Banat, palapakan nato. Kagawad Engineer Peter July Surungan, palapakan nato. Kagawad June Baglasan, palapakan usab nato. Kagawad Shane Linyo, palapakan nato. Kagawad Edmond Humawan, palapakan nato. Kagawad Boy Daudao, palapakan nato. Ang atuang SK Chairperson Linyo, palapakan nato. Of course, ang nag-inusaran babae sa konseho, ang atuang silingan sa Lunang Street. Dugay na nakong kaila, isip, usaka, nangalaka din sa itong pinanggang barangay, ang akong dakong respeto kay Kagawad Lenny Burgo. Usap sa ato ang mga batanon, the representative of the future, the representative of the coming generations, the hope of our city, the hope of our nation, our youngsters of today, represented by our SK councilors. Palapakan nato sila. Sa tanang mga purok presidents, pinakakusog na palapakan. Sa tanang mga representante, purok kabuok sa tibuok, purok sa tanang purok sa tunin atong pinanggang barangay, palakpakan nato ang atong presensya o pagtakbo sa atong barangay assembly. Ingon man ang atong mga senior citizens, palakpakan nato silang tanan, pinanguluhan ni Mrs. Beltran, palakpakan nato. O usap ang atong mga PWD, palakpakan usap nato sila. O tanang mga sectors sa Barangay Zone 3, buot magpakabanak, buot masayod sa mga katikaran o mga nagunang programa dinhi sa atong barangay, palakpakan nato. Ingon man ang akong mga kaubanan, niya karon ang atuang mga city councilors coming, ang atong pinangga number 1 city councilor Lisa Maravillas Cagas, apil to karon dire taga Zone 3 po to. O ingon man ang atuang higala, kami sila na lang nag-represent sa kinatimukan konseho led by Joari Bania, niya po karon si Badong Dumugong III, palakpakan sa nato. Ingon man ang ako ang city administrator, Attorney
ninang ng bayan, ninang ng syudad sa Digos. Ang iyang introduction kami niya, cowboy. Ang iyang mga anak, ato ang gibansagan na cowboy. Cowboy Lanier o si Cowboy Vic. Ako ang gipasiawan, ako ninang. Ninang taon na doon sa bunyag o sa kasal. Mao na yung suot kay ni sa kong kasing-kasing kay isa ni sa mga nagiyan ako sa kong kinabuhi. Ninang Cowgirl Consumption Ching Kadumog, palakpakan nato. Anyway, sa pamay na adere na sinabot, my presence means something. A message that conveys, that delivers. A message of full and committed support to the administration of Pulong Barangay Rodolfo Beltran. Ang akong presensya karon naghatag og mensahe sa ako ang dakong suporta sa liderato o administrasyon ni Rodi Beltran. Tungod niini, when I declared Barangay Zone 3 as the center and heart of Digos City when I assumed office in 2019, that declaration means that I will prioritize all my projects here in Barangay Zone 3. When I expanded the commercial areas, the first commercial area that I have expanded is Barangay Zone 3. Pinumdumuhan ng Aurora Street. Pundo ka na gikan sa atong lokal na paggamhanan sa syudad. Gipalagdan nato ang dalan diha. O ato ang gibutangan o drainage. Apil na ang Mabini, apil na ang Luna, apil na ang Del Pilar, o lakit na po ang Rojas. This year, maningkamot ko nga ang Lapu-Lapu Street gikan sa Rizal Avenue padulong sa Bataan, butangan na palapdan na po nato o butangan nato o drainage. Apan ang tingura nato nga mahimong sentro sa kinatibuk-ang syudad ang Barangay Zone 3 wala natapos sa pagkumplito niya ng mga dalana. Gani bago lang ang town site, wala na idili konkreto diha kay ang Malbar Street bago lang nahuman sa pagpasimento nato. Sa una, dili man yun may limot, labi na sa panahon na kuha pa ang amahan, maoy ang punong barangay, wala yun kayo na tagaan o pagtagad sa syudad, tungod lagi kay kontrapartido man. Diin yatong panahon na nahimong sintanod, nahimong barangay Kagawad, si barangay Punong Kapitan, Punong Barangay Rodi Beltran. Dili ikalimod na nakuha ang amahan o nipanaw na diin gipangalan ganini sa una niabot ni Kagas June, gilista no People's June o karon na po nagpasalamat ko in honor of the services that my father had provided in Barangay Zone 3. Di pangalan ni Ogkap Gary Kagas June. Of course, this gymnasium would not be built without the financial assistance coming from our governor, the late Governor Douglas Ralota Almendras Cagas. Ato nga po i-acknowledge
nag-abot sa kuwang kapigas kinatuloy, Lisa Maravillas Cagas. Nalipay ko sa iyang pag-abot. Nalipay ko kay daghang mga bugas diri. May bugas gikan kang Pogi, napoy bugas gikan kang sa Pundos Barangay, o napoy bugas gikan kay Ninang Ching Kadulog. Si Ma'am Lisa, magdala ni siya o may nalang na amoy pamalit o medya kilo na gagulong ka. Hindi ko naman maraming gano'n. Mangatag daw siya 200 pesos cash sa mata ng tambog. Namamanta ko yung bugas, pero manubra na yung bugas. Bili na lang siguro na ko, ipadayon, sunod na lang. Pero may kulang na ni, mamaya puno na ko, kulang na yun. Nubra na kayo. Sa sunod na lang, sa sunod na lang. Ang cash na lang sa anyway, primero man nga assemblea karon tuiga. And I suppose that the next barangay assembly will be happening or will happen by the 4th quarter of this year. Kaduha man no mga assemblea, no? First of last quarter. Sa last quarter na lang siguro to butang kung swerte mo, kung ipadala to karon, kung doon ka tag 5 kilos inyo ang madawat. Pero kung dili ka ito maabot, sige lang, kay karong December, mukhaon mangyapon magbugas, no? So December na lang to. Unless lang kung magmais-mais na mo, wala na dito pulos kong bugasa kung December pa maabot din. Apan sa nakita na ko, igok na kaayo ng bugas karong hapuna para ang inyong pagpakabana. Ano na yung magpakabana ka, no? Naday kay regalo gikan sa barangay Sontre o sa syudad sa Digos o mga kauban na nato na mga public officials, mga public servants din. So again, balik ta sa unahan. Ang paghimo nato na ang Sontre, this is the seat of the city government. Why? Because the government center and other important government facilities are situated in Barangay Sontre. And this makes Sontre very, very important barangay in Digos City. Importante niyong Sontre, labaw sa tanan, di na lang tungod kay diri na himutang ang City Hall, diri na himutang ang Provincial Hospital, diri na himutang ang mga importanteng struktura sa gobyerno. What makes Sontre special kay diri ko na tao? At least naman lang sa panahon na nahimo kong numero 1 sulugoon sa syudad, isip inyo ang mayor, wala na ko gipasagdan o gitagaan na kong dapot nga panglantaw para sa padayong paglambo ang barangay Sonatres. Karon pa nga ang naglingkod sama sa kong gisulti suod sa kuang amahan. Nasayod ta ng nilabay, bili kayo sila suod sa kuang amahan. Pero ako lang yapon nga gipangga ang Sonatres. Walay rason na karon ang naglingkod nga mga nangalaga diri puros kagas. Sa pagpadayon sa pagpakalagad ni punong Barangay Beltran, masiguro na ako na ang ligasiya na gisugdan sa akong amahan dinhi sa Sonatres, iya kining palikunon o iya kining ipadayon.
sa relasyon nga napundar ni ini mga higala nato nga nangalagad o kay Governor Douglas Cagas, masiguro nako nga ang Dudo Cagas legacy paligunon pa ni Cap Beltran o mga kaubanan. Ug tungod niini mga kahigalaan, mga kahupon, membro sa Hupon Digoseños, membro sa Cagas Cares, nalipay, sayo ko daghang nalipay, nga nasiliuhan na ang panag-uli namo ni Mark Cagas. Unya, gikalipay na sa kadaghanan, itilaray nag-uol na katurang kalaban namo sa politika. Kay samtang ang tulo ka mga sanga sa Cagas, tulo naman ay karon. Sa una, duha, nahimo na ning tulo. Ang sanga ni the late Governor Douglas Cagas, nga mao si Governor Mark Cagas o si Governor Ibon Cagas. Ang sanga ni Rio Rito Cagas, nga mao si Vice Governor Rhea Cagas Fernandez, nga mao si Vice Mayor Banya, nga mao si Councilor Fernandez. Ug ang sanga sa atong kanhi punong barangay, 3-termer punong barangay o Barangay Sentry, nga mao ang inyong higala Joseph Cagas o ang atuang kasamtangang congressman, the lone district congressman of Davao del Sur, Manong John Tracy Cagas, ang abuang magulang, o ang atuang #1 city councilor, ang abuang kapigas kinabuhi, Lisa Maravillas Cagas. Ang karusahan sa tulo ka mga sanga mao'y makapalig-on sa punuan sa pagpangalagad aron atong masiguro nga atong syudad sa Rigos mamahimong city of choice to live, work, and visit. Along with that, atong masiguro na atong pamaagi sa pagtalambo na mao ang pagkalat apod-apod sa mga importanteng lugar, sa mga katikaran o paglambo niini, mao'y kasiguruan nga ang Digos City mas nindot, ang Digos City mas maluntaron ang mga programa o serbisyo nga atong gihatag every year, kada tuig. Niingon ko kaganiya, wala nang tapos ang ato ang plano sa paghuman sa pagkonkreto sa mga lugar diya sa Townside. Nangutana ang nagpuyo sa extension kanus mampudning paghimo o pagpasiminto dire. Kanus apod ang drainage system sa extension mahitabo. Apan, kamo dili kuno mga mahal na sa kuha kay sa primero na kong termino, ang primerong baryo o barangay nga akong gipasudan tanan ang Suna Tresman. Maubitaw ni atong eleksyon sa 2022 ang akong laman, ang akong lagaw na ko sa Sumbre, mukabat og 5,000 kapin, 5,300 votes ang akong laman. Sa akong pinakadool na kasi tawag ka na kontra, pinakadool na nagpapili pagka mayon, di ba? Katungod mo na ito na magpapili. Ang nagsunod na ko nga dako ay saan tawagan? Basta ako yung tawag itong eleksyon na mag-lisog-lisog yung story namin. Muna itong simple. Salamat kayo na inyo akong gitagaan o makabungog maboto din sa barangay Sumares. Ganit
Ako lang isulti sa inyo nga gidaog ko sa tanang presinto sa Digo City. Lakip na ang presinto sa akong kaabang niadtong 2022. Gidaog ko sa tanang barangay. Ang ako ang boto ni kabak og 67,575 votes. Ang pinakadako nga boto nga nakuha sa usa ka nagpapilit pagkamayor. Kay ang kasagarang boto sa makuha sa mayor 38,000, 39,000. Pero tungod sa inyo ang pagsalig o kahimuot sa mga gibuhat nako gikan sa 2019 hangtod sa 2022, inyo akong gitagaan og dako nga mandato sama sa mandato nga gihatag ninyo kang punong barangay Beltran diin tanang presinto ko nidaog siya niadtong eleksyon. Tungod niini nahimong amuang gihuna-huna o kung saan pa namo para pahimuon mo, para palipayon mo. Matod pa ni Senator Enrile, gusto ko happy mo. Mawala na ang aguang gitinguhan. Daghan kayong mga buhatulon. Daghan akong nabuhat sunod lamang sa 4 katuig kay maglima katuig kamanggo sa akong pagpangalagad karong Hulyo 1, 2024. Pero inyuwa namang nakita, inyuwa namang natagamdaman ang mga programa o serbisyo nga akong gihatag isip inyuhang sulubon. Magpabilin kong inyuhang sulubon o magpabilin ko na ako ang buhaton, ang mga gibuhaton na gisugdan ako ni atong 2019. Palakpak mo sa rin palakpak.